ako ng depression. Depression na ba yung dumapo sa akin nun? My love is timeless. Paint me a picture eternally mine. Like Mona Lisa to last for all time. Feel stronger, together we're stronger, together. In celebration of Filipino-American History Month, our guest for today is Asia's Nightingale and one of the judges from the Clash 2021, Miss Lani Misalucha. Feel stronger, together we're stronger, together. Hello, Miss Lani. Hello po. How are you po besides the Clash? Ano po ang pinagkaabalahan ninyo during the lockdown? Any activity, new skill na natutunan? Well, ang kasi noong bata-bata pa ako, actually kaming magkakapatid, talagang medyo somehow inclined na kami sa arts, ano. So, my dad is a musician and he's a painter, mga ganyan. So, nakalakihan na namin yung, nakikita na namin sa bahay yung mga nagpe-paint, merong mga iba't ibang form of art sa bahay. So, somehow, syempre ano mo na yun, na nagagaya mo. Pero for some reason, nang lumaki na, parang, alam mo yun, iba na yung nagiging interest mo, nawala na sa utak ko yung pag-draw, charcoal painting, nawala na sa akin. So parang, nung mga medyo unti-unti kong binabalikan, dumating kami dito sa Pilipinas last year, ng February. So, supposedly, ang return flight namin sa Amerika ay April. Kaso diba, wala na. Nag-lockdown na tayo ng March. So, wala na kaming magawa na ipit na lang kami dito sa Pilipinas. And then, yun nga, dalawa lang kaming mag-asawa sa condo that time. Walang kasambahay, walang anybody. So, talagang kami lang ang gumagawa ng lahat ng gawain. Which is sanay naman kami, di ba ganun sa Amerika. So, ganun na lang ginawa namin nung nag-lockdown kami last year. Talagang inayos naman namin ng kahit papano yung tinitirahan namin, kahit hindi sa amin. So, yun yung mga, kasi ang husband ko talaga super DIY yan. He's a very, he works with his hands. So, marami siyang power tools sa amin, sa Amerika. He builds. He's talagang builder siya ng kung ano-ano. Yun yung namimiss namin. Kaya, yun na lang yung ginawa namin noon nung na-lockdown kami sa condo. How did you deal with it, Miss Lani? Nanibago ba kayo? Kasi I'm sure palagi kayong on the go and then all of a sudden, biglang nasa confined space. Alam mo, yung ganyan, syempre parang nakakabigla, di ba? Na, ang dami-dami mong ginagawa, ang dami mong trabaho, taping dito, concert dito, shows dito, travel dito, tapos biglang all of a sudden, halt, di ba? Syempre nakakabigla. And then parang iisipin mo parang, ano itong nangyayari? Is it going to be temporary? O matagal ba ito natatagal dito? So, parang ang laking shock sa katawan mo na you're very used to being active, doing a lot of things, and then all of a sudden yun nga. Syempre, parang nakakabigla. Malaking impact yun na in a way na parang, oh my gosh, kailan tayo babalik sa trabaho? 'Di ba? Tapos hanggang sa nare-realize mo na yung naiipon mo parang oops, unti-unti unti-unti nang nauupos. Tapos may mga events pa sa buhay mo na hindi mo inaasahan. How did you remain positive and hopeful? Ano yung saan ka humugot? Or sino yung mga nakausap mo? Or how did you Alam mo, cope? yun nga, nung first na lockdown, parang hindi mo alam kung ano yung mga susunod pa na mangyayari sa araw. Alam mo, wala talaga kaming nagawang mag-asawa kung hindi manalangin. Kasi hindi mo talaga alam kung anong mangyayari. We never thought that something like this will happen in our lifetime. Sa totoo lang, hindi ko alam kung I will admit it na
nagkaroon ba ako ng depression? Depression na ba yung dumapo sa akin nun? Parang ayokong aminin. Right. Ano ba yung pinakinggan mo during the lockdown? Oo, Kasi oo. kanina parang may narinig akong K-pop eh. Ano ang mga naging music influence mo nung nitong lockdown? Naku, I don't want to sound too religious, pero ang mga pinapakinggan ko, para alam mo yun, mais naman yung spirit mo, somehow magkaroon ka ng assurance. Mga church hymns, meron kasi kung dun sa phone. Yun lang ang napapakinggan ko pag talagang down na down ka, medyo cloudy ang iyong pag-iisip. Ano ang mga pinaka-na-miss mo? Yung mga dating natitake mo for granted, tapos yung biglang nag-lockdown, parang, uy, na-miss ko pala ganito. It doesn't have to be travel or pwede rin, but ano yung mga parang, uy, hindi ko na pwedeng gawin to, na dati you're so used to doing it? Nako, unang-una, di ba kapag pag nagkita-kita kayo ng mga kaibigan o kahit sino, kapatid o sino man, di ba talagang automatic automatic magyayakapan kayo, 'di ba? Automatic magkikiss kayo sa cheeks, 'di ba? Yun yung mga small things na regular mo lang na ginagawa, pero parang for some reason naging importante siya. Parang naging malaking bagay siya. Yung simple hug, simple embrace, simple hello, yun ang simple kiss sa cheeks. Even yung mga kapuso abroad, di ba, Miss Lani, minsan yung mga Pinoy na nami-meet mo doon, I'm sure, sa US, no? Talagang, yun, pag nakikita ka. Yun ang nakakamiss, sa totoo lang. Just like a melody playing in my mind, just like a song sung forever in time, so timeless. My love is timeless. Kanina, pinakikinggan namin yung Timeless. Can you tell us about Timeless? Ano ang inspirasyon mo dun sa kanta? Okay, ang nag-compose niyan ay isang Filipino-Australian. So, nakatira talaga siya sa Australia, no? Siya yung composer nun. His name is JC. Kasi matagal na siyang nag-compose, and music producer din siya. And then he presented this song to me. And he said that, I think this is going to be perfect for you. Sabi niya ganon. And then nung nakita ko nga, the words and the melody, ang ganda-ganda. Ano ko ito parang song ko para sa aking mga apo, na sana malaman nila somehow in the future na mahal sila ng kanilang lola, at gagawin lahat-lahat para sa kanila. So, yun, ang ganda ng lyrics nun. My love is timeless. My love is timeless. Paint me a picture eternally mine, like Mona Lisa, to last for all time. Play me a classic from yesterday. Speaking of apo, Miss Lani, nakauwi kayo last year. Nakapunta kayo, nakauwi kayo sa inyong mga apo nung holiday. So, ano naman ang plano nyo ngayon? Bale, we will try our best na makauwi before Christmas. Kasi, di ba nga, 2020 last year, no? Hindi kami nakapag-Christmas doon. So, kung iaadya, makauwi nga kami para naman magkasama-sama kami ng Pasko. At I think dun muna kami. Well, dun naman kasi talaga kami nakatira. Pero siguro dun muna kami magstay for half a year and then babalik na lang dito pag mag-start na uli yung The Clash. Do you get to talk to them often? Oo, yes. Text. Pero ang madalas kong kausap almost every gabi-gabi dito, yung only granddaughter ko, kasi nga 5 sila, no? Isa lang yung babae. So, she would be calling me sa Facebook Messenger. Wala lang, as in she would entertain me kung ano-ano ginagawa niya. She's only 3 years old, so
cute. Ay, nako, Oh, sobra. I'm sure. Nakakamiss talaga sa totoo lang. Are you a strict lola? Hindi. Hindi. Hindi naman. Spoiled. Pero kapag dapat, sa akin naniniwala ako sa ano, naniniwala ako sa palo. Naniniwala ako sa palo. Pero sabi nila iba kapag apo, 'di ba? Iba sa pag anak mo mas parang mas strict ka pag sa apo Siyempre. spoil na. Siyempre, Tama ba? no? Ay, ano na yun? Duty na ng mga magulang yun. Kayo ang magdisiplina, di ba? Kami ang ano, mag-spoil. We're stronger together. We're stronger together. Okay, that was an interesting discussion. But before we continue, let's have a quick break. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! The past 2 years had been the time we spent making, baking, planting, renovating, laughing, adding, and trying. But no matter what life throws at us, there will always be something to lift our spirits and give us sparks of hope. We invite you to tell us your stories with shots and snippets of the things that helped you survive this pandemic. Send your snapshots and stories to PinoyInbox@gmanetwork.com and we'll feature them on our newest inspirational segment, Pockets of Hope, on GMA Pinoy TV. We're stronger together. We're stronger together. Welcome back! And we are still with Asia's Nightingale, Lani Misalucha. How is your recovery po? Alam mo, sa totoo lang, when it comes to, oh my gosh, food intake, sa totoo lang, wala akong disiplina dyan. Hindi mo ako maaasahan sa promise. I love to eat. I enjoy eating desserts, sweets. Yun nga sa totoo lang, syempre, no, hindi na ako bata, kailangan ko talagang, honestly, mas maging stricto sa aking health. Pero yung sabi mo kanina, nagpe-painting ka before. May bala kang balikan ulit siya or nakapag-paint ka ba during lockdown? Hindi. Hindi. Meron ba sa mga anak mo or sa apo mo sa tingin mo na magko-continue ng inyong, kumbaga, Sana, yung actually pareho sila nung dalawa kong anak, pareho talaga sila into visual arts din. Yung bunso ko, talagang, kasi ang kinuha niya sa Art Institute sa Las Vegas, computer web game design. So talagang mahusay yung kamay niya. Ganon din naman yung ate niya. And they're both into music as well. They compose songs. They both can sing. So meron naman. Mas ganun pa rin. Nasa arts pa rin ang music and arts pa rin yung namana nila. So yun. Ako naman, nag-start pa lang akong uling balikan yung pagpe-paint uli. Nako, sana pakita mo sa amin yung Mas Lani, ha? Pag masterpiece mo. Aabangan namin yan. Nakaka-pressure naman. Tinay ko po. Naman, what's next po for Miss Lani Misalucha? Anong mga aabangan namin sa'yo? Well, kasi supposedly may mga naka-line up na shows na gagawin. Kaso nga, nangyari ito. So, medyo natigil. God willing, next year, yun uli, mapagpatuloy yung mga supposedly na mga na-postpone na mga concerts and shows. And then, ngayon, meron pa rin akong nakalabas na set of songs. Yun yung kinompose ni JC. And na-release to sa, sa US. Makikita to sa Mega Tracks. Nandun lahat ng mga songs na ginawa namin. So, ano pa ba? Hopefully, makapag-record uli ng bagong album.
Kahit wag mo ng album, isang single lang muna kasi gano'n na ngayon kapag nakapag-record ka ng isang song, ilabas na agad yan sa kumbaga digitally dapat i-release na yon. So, yun ang mga naka-line up pa naman. Miss Lani, ngayong October ay sineselebrate din sa US ang Filipino-American History Month. Ano ang namimiss mo sa celebration na ito because you also live in the US? Alam mo kapag ganyan na, merong mga, ang nakakamiss, yung mga festivals na ginagawa, tapos, yung mga Pilipino, maggagawa sila ng mga stalls and then they would feature different Filipino dishes. Tapos, usually sa mga parks yan, yun ang nakakamiss. Tapos, of course, merong mga magpe-perform. Yun ang mga nakakamiss sa totoo lang. Tapos siyempre nagagather yung napakaraming mga Pilipino sa iba't ibang talagang state big yung kanilang sa Amerika. Filipino-American History Month. Oo, big event yan. Big event yan. Marami mga artists, syempre, na nagsusulputan, and you've been working with all these artists, upcoming artists for the past few years, no? Syempre, kayo yung mga iniidolo, Kayo yung mga ginagaya. Pero ano yung feel nyo, Miss Lani, kapag may mga bagong artist, no? Na yung kayo ang mga iniidolo na gano'n, no? I mean, syempre, panibagong, ito na yung next generation, kumbaga. Alam mo, sa totoo, syempre, nakakatuwa yung gano'n na may gumagaya sa'yo, yung style, ginagaya, yung boses. But of course, it would be nice kung meron kang sariling style, 'di ba? Syempre hindi mo naman po pwedeng mag-imitate ka lang, magka-copy. The best pa rin yung sarili mo na i-showcase mo. Yung sarili mong boses, sarili mong style, sarili mong pagpa-perform na walang bahid ni ganito, walang bahid na artist na ganito. Be your own unique self. Yun din ang gusto ko naman yun ang hinahanap ko. Kakaibang boses, kakaibang mag-perform, kakaibang character, ganun. And lastly, Miss Lani, what legacy do you want to leave behind? Oh gosh, sana na matandaan na lang ako ng tao na pag sinabi ni Lani, si Lani, siya yung masarap pakinggan na boses. Sana ganun yung maalala nila sa akin. Forever kang nasa playlist ng lahat. Yun, oo. Pag mga hugot songs na. Thank you, Miss Lani, for your naman. time and for inspiring our listeners, and good luck po, at aabangan pa namin at ang mga kapuso abroad ang iyong mga susunod na projects. Thank you, Miss Lani. Thank you, Miss Tony. Maraming salamat din. I'll see you again soon. We would like to thank JC Music for allowing us to use his original composition Timeless in this episode. Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast, is an original production of GMA International.